Tuwag sa katotohanan. Yan, sa tingin ni Senador Antonio Trillanes IV, ang totoong dahilan ng pag-atras ni Vice President Jejomar Binay sa nakakasalan nilang debate. Ayon pa kay Trillanes, hindi daw ito ang unang beses na hindi pinanindigan ni Binay ang sarili niyang salita. Yan ang tinutukan ni Jam Santos. Nakakahiya na doon pa niya ginawa yun sa headquarters ng Marines. Kasi yung mga Marines hindi umaatras eh. Dapat bawiin siguro ng Marines din yung uniforme niya. Yan ang reaksyon ni Senador Antonio Trillanes IV sa pag-atras ni Vice President Jejomar Binay sa debate nila. Wala raw isang salita ang Vice-Presidente. 3 beses na raw yan napatunayan ni Trillanes. Importante po yan sa isang halal na opisyal. Pagka nagsabi ka ng isang bagay, dapat tutuparin mo, titindigan mo. So in this particular case, kahit ano pang sasabihin niya, natakot lang siya sa katotohanan. Kaya para kay Trillanes, hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng pag-atras ni Binay. Binalikan tuloy ni Trillanes ang mga napako-umanong pangako ni Binay. Bago ang debating inayawan, bigo ang mga senador na mapadalo siya sa pagdinig ng Senado kahit ang Mother Committee ng Senate Blue Ribbon na ang nag-imbita sa kanya. Sabi kasi ni Binay noon, pag-iisipan niyang dumalo kung ang mismong Mother Committee ang mag-iimbita sa kanya. Noong 2007 naman, bilang bahagi daw ng planong pagpapatalisik kay Nooy Pangulong Gloria Arroyo, magkakasama raw sila ni Binay na nagplano sa walkout na ito na humantong sa tinaguriang standoff sa Manila Peninsula. We're calling on the people to be with us dito sa Makati. Nangako raw si Binay na mag-oorganisa ng mga empleyado, urban force at estudyante ng Makati bilang suporta. Pero noong araw na ng walkout, walang Binay na nagmarcha. Wala rin ang umano'y ipinangakong suporta. Tumawag ng pansin ang nakapilukang lalaking ito na natukoy bilang security detail ng Makati City Hall. Ang Vice-Presidente ang mayor noon ng lungsod. Sabi niya sa isang panayam, total may listahan ng lumabas sa pahayagan na dito inilagay yung mga pangalan ng mga nahuli. Ang sabi ko doon sa HRD namin, sa Lunes, pakitingnan mo lamang kung itong mga pangalan nito lumilitaw na empleyado sa amin. Of course, as usual, I told General Rason in that letter, I am ready and willing to give you any information that you might want, for I'm here to cooperate with your office. Sabi ni Trillanes, binisita naman daw sila ni Binay noong nakakulong na sila at humingi ito ng paumanhin. Nung ginapos na kami, dinala kami sa Camp Crame, ando doon siya sa Camp Crame. Nagdala siya ng mga abogado, humingi siya ng paumanhin at nagkamali raw siya ng info. Hindi ko maintindihan kasi pagka nagbigay ka na ng salita alam mo na nandoon, alam niya na yung araw at oras at lugar. Pero wala siya. Ngayong birthday ni Vice President Binay, birthday wish daw ni Trillanes na mag-enjoy ito kasama ang kanyang pamilya. Sa mga susunod na araw kasi, patuloy na ilalabas ng senador ang iba pang ebidensya laban sa Vice-Presidente hanggang sa makulong daw ito. May wish din daw ang senador. For the sake of the country, sana umatras siya, itigil niya na itong panluloko niya at pagpapanggap niya sa taong bayan. Jam si Sante, nakatutok, 24 oras.